Hindi tuloy ang nilalabas sa publiko ang salin ng kongresista. Bakit? Ang Korte Suprema, kami mga abogado like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Yan ang kanilang buwelta eh. Pero totoo naman lahat ng sinasabi ni VP Sara, hindi mo mapapababa. Kasi meron na naman silang banat. Alam nyo kung ano yung banat nila. Doon daw sa gumagawa ng fake news regarding dito sa pagtaas ng gasolina. O sino daw yung mga nakikisawsaw, kakasuhan nila. Totoo naman sinasabi ng tao Magkano na ho ba yung langis? Ano yan? Helicopter? Chopper ni boss. Dinideliver yan bago mag-eleksyon. Magat naman yan. Chopper yan. Sino ba yung boss na tinatawag nila? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods. Nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano ang papasadahan natin ngayong hapon? Ito si Mau Mau. Bakit mo ba pinipilit na umattend si VP Sara dyan sa hearing? Expect nyo na hindi atin si VP Sara. Wala kayong magagawa kundi magngangaw-ngaw na lang. Diba? Dapat nga ipakontempt ka dahil meron ka binanggit dito Dili pwede i-contempt sa pamabasto sa korte. Mamaya ipapasok natin yan. Papasadaan natin, himay-himay natin yan. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan at reactions, and likes and share, samahan mo na subscribe, all good tayo dyan. At andyan lang po yung join button, maaari ho kayong ting! Pindutin nyo lang dyan. At sa mga magpapashoutout maya-maya sa dulo nating video, expect nyo na, baka masama ang pangalan nyo. Kaya comment lang kayo, sabihin nyo nasaan na kayo, saan lugar kayo. Abangan nyo sa dulo ng ating video. Meron tayong shoutout segment. Ang hirap talaga, no? Pag alam nyo nang wala na kayong magagawa kay VP Sara, talagang batikos at batikos at batikos pa rin sila. Ang saklap lang ng mga ito, wala talaga silang makuhang matino. Puro aligasyon na lang. Walang matinong ebidensya Puro kuro-kuro na lang ang mga binibintang nila kay VP Sara. Nakadambugi naman Sino ba si Ramil Madriaga? Ano bang papel ni Madriaga dito kay VP Sara? Sige nga. Tatanungin natin kayo. Kilala mo di ba si Ramil Madriaga? Kilala mo siya, di ba? May bali-balita nga na parang binisita nyo, di umano. Ano ba ang papel ni Madriaga kay VP Sara? Saan ba ito galing? Anak ng tipakulong. Inuugnay nila si Madriaga dito sa kay VP Sara. Hindi naman kilala to ni VP Sara. Si Ramil Madriaga isang kontrobersyal na personalidad ngayon sa politika ng Pilipinas. Lalo na dahil sa usapin na impeachment. Kita nyo na. Kahit i-google nyo, lalabas ang mga... isa sa self-proclaimed bagman o aide umano. Ni VP Sara. May patunay na ba? Wala pa. Sinasabi niya, siya raw ay tagapagdala o humahawak ng pera ng confidential funds. Ayon sa kanyang mga aligasyon. Lumalabas siya bilang key witness sa impeachment case labang kay VP Sara. Yun ang mga pagtutukoy dito kay Madriaga. Pero bakit ikaw, nagtatanong kami, bakit ang talas ng dila mo patungkol kay VP Sara? Binibigyan na nga siya ng chance. Dati umaangal sila na walang due process. Ngayon binibigyan sila ng due process. Pero bakit umiiwas pa rin sila? Mali na para sa amin yan. Ano ang iniiwasan nila? Malaking bagay yung walang TRO na inisyu. Because kung may inisyong TRO... Hindi ho umiiwas. Di ba nga sabi ni VP Sara,
doon tayo sa proper venue. Doon yung ilatag. Kaso hindi na kayo kasali doon eh. Ay, hinihintay na lang ni BP Sara na i-submit nyo sa plenary. Kahit gumawa na kayo ng article of impeachment nyo ngayon din o bukas, ipasa nyo sa Senado at doon sila maghaharap-harap. Kasi wala nang tiwala sa inyo ang pangalawang Pangulo. Fishing expedition ang nangyayari. Tapos sasabihin nyo, takot si BP Sara at binibigyan nyo ng due process. Hindi yun ang mangyayari. Ang mangyayari, ipapahiyaan nyo si BP Sara, gigisayin nyo si BP Sara, ipapamuka sa mga naniniwala sa inyo na si BP Sara ay mandarambong. Ha? Nakakatawa kayo. Gusto mo magharap-harap kayo ng 10 tao. Tanungin mo. Kumuha kayo, individual. Mamulot kayo ng tao dyan sa mga lugar-lugar ng mga Pasay, Baclaran, Cubao. Yung mga hindi nyo kilala. Damputin nyo. Tanungin nyo isa-isa kung sino mas gusto sa inyo tsaka kay BP Sara. Sasagot sila. Ang sasabihin pa nga sa inyo, mga magnanakaw kayo sabi ni Aling Ledesma. Bakit na naman Kuya Gus? Di ba nga nabalita nga sila? Nagsalita yung 18 Marines. Na ito merong envelope na nakukulimban. May envelope na natatanggap. Bakit hindi pwedeng sabihin magnanakaw? Mandarambong. Pera ng taong bayan yan. Hindi nyo pinaghirapan yan. Easy money. Isang pandarambong na ang tawag doon, sabi ni Aling Marie. Tuloy! We cannot even hold the hearing na on April 14, which is yung pinaka-schedule na nga for the reception of evidence as a determination of probable cause. So the fact na pinapa-comment lang muna, that's a good thing na hindi mapipigilan. Kasi yun naman talaga ang inaasahan namin. We are hoping that this time around, the Supreme Court will exercise judicial restraint. Na wag na sanang makialam, na wag na sanang pigilan pa uli itong ongoing impeachment. Kita mo yung mga sinasabi mo Katanggap-tanggap ba yan ang Supreme Court? Parang sinabi mo pakilamero ang Supreme Court kaya ka nga na, ito mamaya ipapasok natin dito. Pwede siya makontempt dito ayon sa isang abogado na former PACC commissioner. De Lima, pwedeng ikotempt sa pambabastos sa Korte Suprema. Pero patatapusin muna kita magpaliwanag kasi hindi naman katanggap-tanggap din yung pinapaliwanag mo. Maghintay kayo sa April 14 kung merong Duterte na haharap sa inyo. Mamumuti yung mga mata nyo, walang haharap. Kasi hindi naman siya obligadong umarap. Yun ang mararamdaman nyo. Maghihintay kayo. Sa katagal-tagalan, abutin ng gabi, hindi atin si BP Sara. Kung meron siyang dapat sagutin, hindi yun sa mini trial nyo. Doon, kung saan gagawin o sino yung magiging mga trial o court, dyan sa Senado, kung sino man yung mag-hearing at may mistulang korte, sila yung haharapin ni BP Sara. Pero kayo dyan na namumulot kung saan-saan ang ebidensya na hindi nyo maipaliwanag kung sino nga ito si Madriaga. Si Madriaga daw isang key witness nila. Ang galing ng naging papel ni Madriaga. Hindi nga kilala ni BP Sara. Ano ba trabaho? Ano ba trabaho ni Madriaga? Nagtatanong lang ho. Yung salin ni BP Sara. Ang tanong dito, nasa na ba yung salin ng mga kongresista? Ipapasopin na daw yung Secretary General para pag hindi nakuha yung mga salin. Lumampas na yung 2 araw. Natabunan na. Samantalang hawak-hawak na nila ngayon yung salin ni BP Sara. Pero yung mga salin ng mga kongresista, tapos na ang kwento, wala na. Humarap lang si Ombudsman. Sasabihin, ipapasopin na namin. Pati yung empleyado ng Kamara,
Ang House of Representative ay kukontempt namin pag hindi nakipagkooperasyon. Wala na, nakwentuhan na lang. Ano update? Doon sa SALN. Wala, di ba? Hindi tuloy ang nilalabas sa publiko ang SALN ng kongresista. Bakit? Bakit nga? Ang tanong. Kakahiya. Pilipinas, babangon pa ba? Proceedings kasi kailan pa natin mapapanagot yung dapat mapanagot. Ay, yun ang hinihintay namin. Kailan kayo mapapanagot? At kailan kayo mananagot? Sabi ni Aling Marie. Yun ang inaantay namin. Kaya pag upo ni Bibi Sara, lahat ng mandarambong, lahat ng mga nagtulong-tulong para gisahin ang Agla ng Davao, yun ang inaantay namin. Ikaw nga dapat magkaroon ng contempt dahil doon sa mga sinabi mo, paliwanag ng isang abogado, alamin natin ngayon, bakit siya dapat i-contempt? Sa bagay, sanay na to sa oblo eh. Diba? Sanay na ito. Nagpa-party-party pa nga daw ito, di umano. Kung contempt lang, panis yan sa kanya. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sarah's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami, mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Sayang itong si Representative De Lima eh. Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual gaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, akyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. Kaya ka ngayon, mau-mau. Abogada ka pa naman, hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo, mau-mau ka. Diba? Kaya nga doon yung punta ni BP Sara sa Korte Suprema kasi yun na yung pinakamataas. Para mapigilan lang itong panggigipit na ginawa ng mga taga-kamara. Gusto niya ipatigil ni BP Sara itong impeachment laban sa kanya. Dapat lang naman talaga eh. Ano ba motibo nila? Bakit nila inimpeach si BP Sara? Pamumulitika lang, isang political motivate. Moves nila yan, motivate tuloy. Isang political moves nila yan para malaya itong mga durobo, para ma-disqualify si BP Sara, para hindi makatakbo sa 2028 at malaya magnakaw ang mga nagkakampi-kampihan magnanakaw at durobo dyan sa gobyerno. Malaking sindikato to. Hindi basta mabubuwag. Sa buhatan ng bawat mga Ay, Pilipinas. Ang layo ng Pilipinas sa ibang bansa, kagaya ng Amerika, New Zealand, Australia. Napakalayo. Pwede naman gawin dito yan, kaso nga lang, nauuna yung pagnanakaw. Mangungutang pa para nakawin. Ayun ang pinakamasaklap. Mangungutang pa sila, tapos nanakawin lang pala. Marami din kasi akong nababasa ng mga komento ukol nga po dito sa kanilang ginagawa. Kaya daw ganito yung kanilang pamamaraan
na nagiging mini trial, na nagkakaroon ng fishing expedition kasi kulang talaga. Alam nila na hindi uusad itong impeachment for the purpose lang na masira lang ang imahe. Ayan ha, pakinggan nyo ha. Talagang hindi uubra itong mga gawang kwento, pinagtagpi-tagping istorya, at pinaghimay-himay na ebidensya kuno laban kay BP Sara. Walang matibay na may babato kay BP Sara. Lahat puro kwentong kotsero, sarsuela ika nga. Pero nananahimik si Madriaga sa Oblo, pinasok-pasok nyo. Hindi, ewan ko ba dito kay Madriaga kung ano din pumasok sa utak nito at pumatol pa sa mga bagay, pera daw, sabi na Alin Ledesma. No? Nanahimik sa Oblo, pinakialaman pa. Sa bagay, ito daw yung sinasabi nila, kung wala daw talagang gantong bagay, hindi mapagtatakpan yung issue ng flood control. Kailangan daw maging maingay sila. O kasi pag hindi napagtakpan yung flood control, kulong ito si Balulong pati yung pinsan. Nakatumbok na yung mali-maletang pera eh. Dinadala sa bahay nila eh. Bahay sa Forbes, bahay sa Malacanang. Sabi ng 18 Marines, di ba? Mainit ang usapan sa flood control pero pinapasukan nga ng kung ano-anong kwento sa impeachment patungkol kay BP Sara, natatakpan ngayon ang kwento ng mali-maleta. Kailan huling lumabas yung 18 Marines? Sige nga, kwento nyo sa akin. Dahil mainit nga yung impeachment, itong mga taga-sakay ng mga extreme media, pumapatol dito sa kwentuhan at parang ilihis lang ang kwento ng mali-maleta. Eto sila ngayon. Tuloy! Ng pangalawang Pangulo dahil nananatili pa rin po siyang naunguna sa mga surveys po ngayon sa kabila po ng napakatagal na pagbabanat po sa kanya at pagbabato sa kanya ng iba't ibang mga alegasyon. Tama. Eksakto yan ang iyong obserbasyon at obserbasyon ng ilang sektor na dinibol-dribble muna nila yan para sirain, pahiyain ang ating mahal na Vice Presidente Sara Z. Duterte. Yun ang intention dyan politika. Pamumulitika na Hindi Diba? na yung sagradong proseso. Binastos ng House Committee on Justice ang proseso ng impeachment. Kaya nga ito inakyat kasi why will the Vice President bring a petition for certiorari and prohibition with a prayer for temporary restraining order kung hindi nila nakikita itong mga galaw na ito? They are in a better position than us, the general public, para makita yan. Kaya tama yung ginawa ng ating Vice Presidente Sara Z. Duterte. Opo. And dito po sa paghakbang ng Korte Suprema, mali po ba na magpasaklolo yung isang individual kung meron siyang nakikita? Kasi after nung dumulog ang pangalawang Pangulo, abay pinuna ang naging hakbang ng Vice President ng ilan sa mga taga-andyan sa House Committee on Justice. Grabe yung kanilang mga pagpuna na parabang walang karapatan ang pangalawang Pangulo na mag-question doon sa prosesong kanilang ginagawa. Kaya nga Kuya Edmar itong lalong-lalo na sa tabingi, nagsusumbong daw si BP Sara sa Korte Suprema. Yan ang paratang nila Dahil nung una, ang tapang-tapangan daw si BP Sara, naghahamon ng bat-bat, tumatakbo raw, nagpapasaklolo sa Korte Suprema, mga unggoy pala kayo Bakit mo naman nasabi, Kuya Good? Binabalahura nyo yung isang tao, nagkakampihan kayo, saan sasandal si BP Sara? Nasa inyong lahat. NBI nasa inyo. The DOJ nasa inyo. Ombudsman nasa inyo. Saan tatakbo si BP Sara? Sige nga, kwento nyo sa amin. Tapos sasabihin nyo, tumatakbo si BP Sara sa usapin ng... Tsaka walang panahon sa inyo si BP Sara. Nagpapapansin lang kayo para... makilala kayo mga unggoy, hindi kayo makikilala. Lalo kayong babaho kayo.
Nakakagigil sila, no? Diba? Puro kayo mga pamumulitika. Hindi na kayo natapos sa pamumulitika. Ang tagal niyong binibiraan Duterte. Ngayon masaya kayo, happy kayo. Paano yung end game? Yung sinasabi, paano na pagtapos ng pelikula? Tapos na ang boxing. Tatanong lang ho mamaya, hindi na rin kayo makita. Nasa Amerika, nasa Japan, nasa Australia, kung saan bansa na kayo. Talay! Alam mo, natural talaga maging defensive sila kasi mali yung kanilang ginagawa eh. Kasi kung tama, hindi ganun ang kanilang reaksyon. So that kind of reaction on their part only proves na mali yung kanilang ginagawa. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sarah's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema. Yan Tapos ikaw ngayon, Saba Queen, ganun-ganun na lang, i-questionin mo itong Korte Suprema. Sana hindi ka na lang abogada, no? Ngayon dito tayo mapunta. Meron hong post si Manong J. Bigyan na natin to sa ating mga viewers. Kasi sorry sa mga DDS, ayun ang kanyang post. Para saan ba ito? Ito. Ito sorry sa mga DDS. Diyan. Pero believe talaga ako kay Bongit eh. Noong isang araw lang, payat. Payat na payat. Tama nga naman. Nanonotice niyo ba? Para siyang hinugot sa pantheon. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng pantheon. Kanina sa 48th day. Kailan ba to? 18 hours ago. Kanina sa 84th day of Valor o Araw ng Kagitingan o Araw ng Kagitingan program, iba ang datingan ng anak Ti Aminan. Busog-lusog ang appearance ng bukod tanging anak na lalaki ni Apo Perdi with matching El Nino sunglass. Napapansin nyo ba? Ako, hindi naman ako nakita ko lang to sa post niya. Kasi nakakatuwa, no? Tapos ngayon, merong post di agad-agaran. Kailan ba to? 24 hours ago. Merong post agad-agadan. Di ba si Pangulo umaten ng Umaten ng Araw ng Kagitingan. So ngayon, agad-agaran, napunta na ng Amerika. Meron daw official visit. Hindi ko lang alam kung official visit. Nawala. Ulitin nga natin to si Kuya Jay. Oo. Nawala na. Nawala na. Natanggal na siguro. Nasa Amerika na raw eh. Mabilis pala nakarating ng Amerika, no? Si Pangulo. Wala na. Tinanggal na. Tingnan ko nga dito. Ito. Si Pangulong Ferdinand. Ulit. Nakarating na kaninang 2:45 p.m. local time si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Marcos at iba pang delegado ng Pilipinas para sa working visit ng Pangulo sa Amerika para sa UN Security Council. Nakarating na kaninang Kailan kaya ito? 5 p.m. local time. Lang tayo kasi ito 30 minutes ago, heto yung sinasabi ko kanina lang. Napapaisip tuloy tayo. Tapos yan ay post ng isang biyaheng hari. Actually siguro nire-post lang ito
nagbigay lang siya ng caption dito si Manong Jay. Ayon kay Yuse Claire, dumating daw sa New York si PBBM para sa working visit daw sa Amerika. Pero matagal na yun, di ba? Hindi lang natin alam kung ano yung totoo rito. Pero kayo, punain nyo yung mga litrato kahapon. Yung mga video kahapon. Kasi maraming nagsasabi na iba, magkaiba, o isang video, o inedit. Ano ba man yung kanilang obserbasyon doon sa video. Kayo ho ang bahalang humusga. Magaling daw ho ang nag-edit ng video ayon sa mga nagkokomento. Kayo ba, napansin nyo ba yung araw ng kagitingan? Nakapag-live po ata sila, no? Kasi may nagsasabi doon, parang, may mga kuha na parang humahaling tulad noong 2025. Meron naman dito, solo flight. Ano talaga to? April 8, Miracle, why are you the only one? What really happened? We just saw this one day of judgment. Hindi ko na kailangan pakita sa inyo. Nababasa ko lang. Talagang mawiwindang ka. Ito, just in. Tinanggihan ng Supreme Court ang petition ni Sara Diskaya na questionin. No, wag muna tayo dyan kay Sara Diskaya. So pag-usapan na lang natin kung ano ba talaga ang nagawa ng Pangulo. Kasi merong pahayag si BP Sara kahapon doon sa usapin na yan. Ano ba talaga nagagawa ng Pangulo? Ano bang ginagawa ng Pangulo? Patutsada po yan ni VP Sara Duterte sa gitna ng dinaranas ng bansa na krisis sa langis. Binuwelta naman ng Malacanang ang bise at sinabing wala siyang ibang alam kundi ang Manila. Aniya sa frontline na balita, si Phil Montalvo ng News 5 Mindanao. Dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. Yan ang giit ni Vice President Sara Duterte matapos ang dinaluhan niyang event sa Davao City para sa anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Ayon sa bise, magpapatuloy ang taas presyo sa petrolyo hanggat may gera. Mungkahi niya sa Administrasyong Marcos, Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. So hanggang merong bangayan sa Middle East, patuloy ang pagtaas ng presyo ng crudo. sa one-on-one interview ni Palace Press Officer Claire Castro sa Pangulo kahapon, sinabi ni PBBM na sasamantalahin ng pamahalaan ang 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran. Pero bago pa ang patutsada ng bise, nauna nang sinabi ng Pangulo na humahanap na tayo ng ibang alternatibong oil supplier para hindi lang nakaasa sa Middle East. Kaya sagot ng palasyo, ang problema raw sa bise ay hindi niya alam ang mga programa at ginagawa ng pamahalaan. Kahit daw parte ng gobyerno si VP Sara, wala raw siyang alam na solusyon kundi manira. Yan! Diyan tayo magaling eh. Ganyan ba kayo talaga? Sa aming VP Sara? Yan ang kanilang buwelta eh. Pero totoo naman lahat ng sinasabi ni VP Sara, hindi mo mapapababa. Kasi meron na naman silang banat. Alam niyo kung ano yung banat nila. Doon daw sa gumagawa ng fake news regarding dito sa pagtaas ng gasolina. O sino daw yung mga nakikisawsaw, kakasuhan nila. Totoo naman sinasabi ng tao Magkano na ho ba yung langis? Magkano na ho ba yung diesel ngayon? Ewan ko sa inyo. Pag nagigipit kayo, kakasuhan nyo. O kagaya nung nagpapakalat ng fake news na meron daw problema si Pangulo sa kalusugan. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo, kung hindi ho nyo sasabihin sa taong bayan, mag-iisip at mag-iisip ang tao kung ano talaga. Bakit kasi tinatago nyo? Sabihin nyo lang, okay, ito meron. Nung nakaraan, inamin nyo na, di ba? Bakit hindi nyo aminin ulit?
na still in process ng medication. Ganun lang naman eh. Kasi po, inahanap ng taong bayan ng Pangulo. Namimiss na nila, ika nga. Kailangan pa bang itago yun? Diba? Hindi naman siguro kailangan itago yun. Mamaya may papakita akong video sa inyo. Siguro, kaya lagi nilang nililihis ang usapin patungkol sa flood control sa maleta. Malaki ho at mabigat na ho ang ebidensyang hawak-hawak ni Atty. Baligot. May papakita ako sa inyong video. Tiyak magugulat kayo. Saksakan na ng daming maleta na isinasakay sa isang chopper ba ito? Sir, ano yan? Helicopter yan. Chopper ni boss. Dinideliver yan bago mag-eleksyon. Bigat naman yan. Chopper yan. Sino ba yung boss na tinatawag nila? Siya ho naman ay yung si Saldico, amo nitong mga 18 Marines. Kaya kita nyo, kahit hindi mahaba yung video, talagang mawiwindang kayo kasi nga, merong mabibigat na ebidensya na. Totoo yan. Sino nagano yan? Makikita nyo yan sa pahina ni Atty. Levi Baligot. Doon nyo makikita yan yung mga ebidensya na yan. Marami na ho nakapost yan. Yung mga mali-malita. Ilan na rin nakapanood niyan. Marami rin siyang post. Kagaya ng may papakita pa ako sa inyo. Sabihin nyo niloloko kayo eh. Ito hong eroplano. Wait lang. Remove ko lang to. Nakikita nyo ba yung eroplano na yan? Yung eroplano na yan, ang ganda ng pagkahilera nila. Kanino kaya itong mga eroplano na ito? Kanino kaya ito? Ang dami, di ba? Iba talaga nagagawa ng pera. Lalo na pag galing sa nakaw. Eroplano, chopper, madami. Ayan, sa post ni Atty. Levi Baligot dyan. Ito pa. 2022. Throwback natin. Elizalde ko. Ano yan? Mura lang bili ng maleta. 1.3 lang. Ayan no? Saan to? Sa Binondo. Binili yung maleta. 2022. Yan yung mga ebidensya na dapat yung malaman. Ito pa. Sino si Mr. Diso kay Trililing at sino ang mga taga-ICC? Nasa room 277 ng SEDA. May gate pass pa. Mr. Diso. Nakikita nyo talaga dito ang katotohanan. Ito na. Shoutout po sa naman tayo. Ito yung segment natin. Sa huli ng ating video ay masa-shoutout kita. Marami na magpapa-shoutout sa atin. Kaya huwag kayong magsasawang mag-comment. Sabihin nyo kung saan kayo. Ito, shoutout mula kay Kuya, ano ba yan? Wala kagad Kala ko meron. Naghahanap ako eh. Kanina ang dami Ayan kay Juan Renato watching from Davao. Shoutout po. Kay Ma'am Corazon, Shoutout po sa iyo. Yung mga nagpapa-shoutout. Saan na kayo? Wala na ata akong makita. Hanap tayo kasi natatabunan kasi. Shoutout natin yung mga lagi nakasubaybay. Ayan kay Alice Quillaw mula sa Scarborough, Canada. Mula sa Texas naman, si Robin De La Cruz. Sino pa? Kaya natatabunan siguro. Dahil maraming nagko-comment eh. Kaya ulit-ulitin nyo yung comment nyo para mabasa ko kasi natatabunan po eh. Julian Legaspi, shoutout po. Lagi siyang nanonood sa atin. Meron dito yung taga Norway eh. Konti na lang nababasa ko. Akala ko madami.
Mga comment lang nababasa ko dito yung galit na galit kay Saba Queen. Oy, wala na ba? Oroto Vegas ng New Zealand, shoutout sa'yo. Anak ng bugi, kanina nabasa ko, ang dami. Tapos ngayon wala na. Okay lang, kumabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe. At pindutin mo rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kay Marilyn Ferrer, shoutout po ah. Kuya Goods, buhay na naman ang Kangaroo Court. Ayan, kumabot ka sa ating video, tayo naglalambing. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, at mag-comment po kayo. Wala akong nabasa nagpapa-shoutout eh. Kanina ang dami natabunan, hindi ko mabasa. Kuya Goods, tama lang na hindi sila siputin ni Bibi Sara. Tama po. Oo, mga bayad daw yan, mga nagbabadya yung gutom. Gusto maging pangulo. Tama po kayo. Sila yung mga nagpapagulo. Ay mga kampi-kampihan, alam niyo naman diyan, kampi-kampihan sa politika. Ang Supreme Court bigla na lang maglalabas ng TRO. Baka sa Lunes meron na yan. Kasi adjust na ngayon, Sabado, 11, Linggo, 12, 13, Lunes, Martes, yung hearing nilang sinasabi. Kaya abangan niya sa Lunes, baka magkaroon ng nagkaroon ng utos ang Supreme Court na pinababasura na itong impeachment ni Bibi Sara. Ayan na, hanggang sa muli ha. Bye-bye!